Hello, good afternoon po sa lahat sa mga amigo ko, mga followers ko po. Good afternoon ulit. Thank you po sa inyong lahat. Simple sa walang sawang support sa aking Breaking Balita Pilipinas po. So, maraming balita kasi sa Pilipinas po regarding sa mga project o saan ma-flood man yan o road ba yan. So, dito naman tayo po sa project ng Batangas regarding po sa project ng road. Siyempre, development sa road niyan. Project po sa Batangas. So, by the way, don't forget nga to like, to share po sa video na to sa mga problem vlogger po sa Breaking Balita Pilipinas po kay Kuya Jimmy. So, kung gusto niyo mag-like din kayo, share po kay G. Guevara o ngayon, di tayo kay courtesy na voice po kay kung walang iba, kundi si 3rd District Congressman o nga po. Siya pong nagpulgar po sa insertion po ng budget ng 2025 nga hindi po nasulbad kung paano na-insert ang budget po. Akala nila kasi, nobody can discover regarding po sa insertion po. Yan po ang nangyari. So, patapos niya yung taon, hindi pa nasulbad kasi paano yung masulbad ay wala mang mapatunayan at siyempre regarding ko kasaldi ko na siya yung dapat managot sa regarding balita nito. Ngayon ay wala po sa Pinas po kay nagpapagamot daw sa ibang bansa ng Amerika. So, pakinggan natin itong balita regarding po sa paano ang nangyari sa Pilipinas balita. Breaking Balita Pilipinas po. Thank you po sa inyo lahat. Let's listen to si Congressman 3rd District ng Davao po. Political pressure, no? Parang independent talaga. So, kung ganon, mas maganda yung takbo because whether we like it or not, yun ang sabi ko doon sa aking speech doon sa plenary at inulit ko, whatever is the result, kung in favor man or against o kung may i-accuse man tayo o sabihing walang kasalanan ito, walang maniniwala sa atin kasi kasalanan natin yan. Kasamahan natin yan, no? Kasamahan natin yan. So, mahirap na. So, yun namang about sa investigation sa flood control, yun, nagpatuloy sila. Yun na nga, nag-reach ng point na nag-question kasi si Congressman Irice kay former Secretary Bunuan, tinatanong kung sino yung, alam ba niya yung mga insertions na lumaki yung pondo doon sa budget from 900 plus billion, umabot ng 900 billion, umabot ng 1.08 trillion yung budget ng DPWH. So ang sagot ni Secretary Bunuan, hindi niya alam yun, no? Hindi nagkonsulta sa kanya yung BICAM. Yun yung point ni Congressman Irice, bakit hindi natin Lo mo, Bunuan. Hindi mo alam, putang ina, DepEd Secretary ka, di mo alam. Tarantado ka ba? Kagaguhan no? Ang lakas manggago nitong mga to, no? Ang lakas manggago. So, Secretary ng DPWH ka, di mo alam. Tanga ka ba? Wala ka, lagi na lang kayo walang alam. Pag nabibisto kayo, hindi nyo alam. Tapos ngayon, nagulat kayo, may ghost project nyo, ngayon nyo lang nalaman. Samantalang naibigay nyo na lahat ng pera doon sa kontraktor, bobo. Yan po, mga ka-amigo ay amiga ko po. So, napakaraming ghost project nga pala nangyari po. Ghost project means, walang project, zero project po, puro bayad na. Yan ang tinatawag na ghost project po. So, again, sabwatan nga talaga ng district engineer, congressman, simple, local, imposible yung local, di alam. Congressman, at saka simple, contractor po. So, regarding sa approval ng Polypid na Ghostbuster na project na Polypid
wala ang project. Paano nangyari to? Sa buwatan ng inspector po talaga to. Inspector dapat ito dahil nga siya magsumbong sa mga project na natapos na. Yan ba? Okay? Again, thank you po sa inyo lahat. Sana ay magustuhan po ninyo ang aking gawa na Breaking Balita Pilipinas po. Mag-ingat. Bye-bye.